Ano ang bakal at ano ang asero at paano sila ginagawa? Kamusta mga tagahanga ng inhinyeriya? Ako si Gustavo Pereira. Naisip mo na ba kung paano pinipino ang bakal at asero? Baka narinig mo na ang iron ore o mineral ng bakal. Pero paano nga ba natin ginagawang mga surgical instruments na gawa sa stainless steel o isang lokomotiba ang isang bunton ng lupa? Kung kailangan mong pangalanan ang mga teknolohiyang may pinakamalaking epekto sa modernong lipunan, ang pagpino ng mabigat na metal na elementong bakal ay siguradong nasa itaas ng listahan. Ang bakal ay bumubuo ng napakaraming uri ng mga modernong produkto, lalo na ang komersyal na bakal na mayaman sa carbon na tinatawag nating asero. Ang mga kotse, traktora, tulay, tren, mga kasangkapan, matataas na gusali, armas, at iba pang mga bagay ay umaasa sa bakal at asero upang maging matibay ang mga ito. Napakahalaga ng bakal kaya sinusukat ang mga sinaunang lipunan batay sa kung kailan nila natutunang pinuhin ito. Diyan nagmula ang tinatawag na panahon ng bakal. Ang bakal ay isang napakakapal na elemento, sobrang tibay at sa parehong panahon nababaluktot. Kapag pinainit ng tama, ang bakal ay medyo madali ring hubugin sa iba't ibang anyo, pati na rin pinuhin gamit ang mga simpleng kasangkapan. At tungkol naman sa mga kasangkapang ito, hindi tulad ng kahoy, kayang tiisin ng bakal ang matataas na temperatura nang hindi nasusunog, kaya't napakainam ito para sa mga gawain na nangangailangan ng mataas na init. Di tulad ng ibang elemento, pwede mong gawing magnetiko ang bakal, kaya kapaki-pakinabang ito sa paggawa ng motor at generator ng kuryente. At sa wakas, tiyak na hindi ka mauubusan ng bakal na dapat alalahanin. Ang crust ng mundo ay may 5% bakal at sa ilang lugar, ang elementong ito ay nasa mga mineral na may hanggang 70% bakal. Napakahalaga ng bakal sa kasaysayan ng sangkatauhan dahil madali itong makuha gamit ang mga kasangkapang mayroon na noon sa mga sinaunang lipunan. Malamang na darating ang panahon na ang mga tao ay magiging napaka-advanced na sa teknolohiya kaya't ang bakal ay tuluyang mapapalitan ng aluminyo, plastic at mga bagay tulad ng carbon at fiberglass. Pero sa ngayon, ang ekwesyong pang-ekonomiya ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa bakal at murang asero kumpara sa mga mas mahal na alternatibo. Nakalikha ang mga tao ng napakaraming gamit para sa bakal mula sa mga kasangkapan sa karpinterya at gamit sa pagluluto hanggang sa mga komplikadong makina at mga sasakyang pangkalawakan. Bago magamit ang bakal sa alinmang layunin, kailangan muna itong kunin mula sa lupa. Bago pa man magsimulang lumipat ang maraming sinaunang sibilisasyon mula sa panahon ng tanso patungo sa panahon ng bakal, may ilang gumagawa na ng mga kasangkapan mula sa bakal na galing sa isang kosmikong pinagmulan, mga meteorite. Tinawag ng mga Ehipsyo na itim na tanso ang bakal mula sa meteorite at hindi ito ang uri ng material na matatagpuan sa malalaking at matitibay na lugar. Sa halip natatagpuan ng mga manggagawa ang mga piraso nito na nakakalat sa malalayong lugar. Karamihan ng bakal sa mundo, gayunpaman, ay matatagpuan sa mineral ng bakal na direktang hinuhukay mula sa lupa. Ang hilaw na mineral ay halo ng mismong mineral at maluwag na lupa. Ang mismong mineral ay kadalasang maaaring paghiwalayin sa pamamagitan ng pagdurog sa hilaw na mineral at simpleng paghuhugas ng mas magaan na lupa. Mas mahirap durugin ang mismong mineral dahil ito ay isang chemical na tambalan ng mga karbonato, hidrato, oksido, silikato, sulfido at iba't ibang dumi. Para makuha ang mga piraso ng bakal mula sa mineral, kailangan mo itong tunawin. Ang pagkatunaw ay kinabibilangan ng pag-init ng mineral hanggang sa maging parang espongha ang metal at magsimulang maghiwa-hiwalay ang mga kemikal na tambalan ng mineral. Pinakamahalaga, pinapalaya nito ang oksiheno mula sa mineral ng bakal na bumubuo ng malaking porsyento ng mga karaniwang mineral. Ang pinakaunang gamit na pasilidad para tunawin ang bakal ay isang pandayan. Dito, ang panday ay nagsusunog ng uling at mineral ng bakal gamit ang sapat na oksiheno mula sa bellows o pamaypay. Ang uling ay pangunahing purong carbon. Ang carbon ay nagsasama sa oksiheno upang makalikha ng carbon dioxide at carbon monoxide na naglalabas ng maraming init sa proseso. Ang carbon at carbon monoxide ay nagsasama sa oksiheno mula sa mineral ng bakal at inaalis ito na iniiwan lamang ang metal na bakal. Pero sa isang pandayan, hindi sapat ang init ng apoy para tuluyang matunaw ang bakal.
Sa halip umiinit ang bakal sa esponghang masang may bakal at silicate mula sa mineral. Ang pag-init at pagpukpok sa masang ito ay nagpapalabas ng mga dumi at hinahalo ang mga salaming silicate sa bakal na lumilikha ng pandayang bakal. Ang pandayang bakal ay matibay at madaling hubugin, kaya perpekto ito para sa paggawa ng mga kasangkapan. Ang mga gumagawa ng kasangkapan at sandata ay natutong tunawin ng tanso bago pa man naging pangunahing materyal ang bakal. Ayon sa ebidensyang arkeolohikal, ang mga panday sa gitnang silangan ay gumagawa na ng bakal 2,000 at 500 taon bago si Kristo. Bagamat inabot pa ng mahigit 1,000 taon bago naging pangunahing metal ang bakal sa rehiyon. Ngunit, para makagawa ng mas mataas na kalidad ng bakal, kailangan ng mga panday ng mas magagandang hurno. Ang teknolohiya ay unti-unting umunlad sa paglipas ng mga siglo. Noong kalagitnaan ng ika-13 siglo, ang mas matataas na hurno at mga bellows na pinapatakbo ng kamay ay nagbigay daan sa mga hurnong Europeo na magliyab ng sapat ang init, hindi lang para palambutin, kundi tunawin ang bakal. Sa ngayon, pinaka-advanced na paraan ng pagtunaw ng bakal ay gamit ang mataas na hurno. Ang isang mataas na hurno ay nilalagyan ng mineral ng bakal, uling o coke at apog. Malalaking dami ng hangin ang hinihipan sa ilalim ng hurno at ang calcium mula sa apog ay nagsasama sa mga silicate para bumuo ng latak. Ang likidong bakal ay naiipon sa ilalim ng mataas na hurno sa ibabaw ng latak na ito. Pagkatapos, panapanahong pinapadaloy at pinapalamig ang likidong bakal. Sa puntong ito, karaniwang dumadaloy ang likidong bakal sa isang kanal o mga hulmahang gawa sa buhangin. Kapag ito ay lumamig, ang metal na ito ay tinatawag na ferrogusa. Para makagawa ng 1 toneladang ferrogusa, kailangan mo ng 2 toneladang mineral, 1 toneladang coke at 0.5 toneladang apog. Ang temperatura sa gitna ng mataas na pugon ay maaaring umabot ng halos 1,600 degrees Celsius. Ang ferrogusa ay may 4 hanggang 5% carbon at napakatigas at marupok, kaya halos walang silbi. Kung gusto mong gamitin ito, may 3 pagpipilian ka. Una, maaari mo itong tunawin, ihalo sa latak at pukpukin para matanggal ang karamihan ng carbon at makagawa ng pandayang bakal na matibay at madaling hubugin. Ang pangalawang opsyon ay tunawin ang bakal, pagsamahin ito sa luma, alisin ang dumi at magdagdag ng haluang metal para makagawa ng pandayang bakal. Ang metal na ito ay naglalaman ng 2 hanggang 4% ng carbon, kasama ang ilang dami ng silikon, manganese at bakas ng mga dumi. Ang pandayang bakal ay karaniwang ibinubuhos sa hulmahan para makagawa ng iba't ibang pyesa at produkto. Ang ikatlong option para sa pig iron ay ang higit pang paglinisin ito at gawing bakal. Ang bakal ay bakal na tinanggalan ng karamihan sa mga dumi. Ang bakal ay meron ding pare-parehong konsentrasyon ng carbon mula 0.5% hanggang 1.5%. Ang mga dumi tulad ng silika, posporo at asupre ay labis na nagpapahina sa bakal, kaya kailangan silang alisin. Ang kalamangan ng bakal kumpara sa bakal na bakal ay tibay. Ang open hearth na hurno ay isang paraan ng paggawa ng bakal mula sa pig iron. Ang pig iron, apog at iron ore ay inilalagay sa isang open hearth na hurno at pinapainit sa humigit kumulang 800 at 71 antas Celsius. Dahil dito, ang apog at iron ore ay bumubuo ng isang latak na lumulutang sa ibabaw. Ang mga dumi, kabilang ang carbon, ay na-o-oxidize at lumilipat mula sa bakal papunta sa latak. Kapag sapat na ang carbon, meron ka ng steel carbon. Maaaring ihalo ang iba't ibang metal sa bakal dito para makabuo ng iba't ibang katangian. Halimbawa, ang pagdagdag ng 10 hanggang 30% ng kromo ay lumilikha ng stainless steel na napakaresistente sa kalawang. Ang combination ng kromo at molybdeno ay lumilikha ng chrome-molybdenum steel na matibay at magaan. Ang pagdagdag ng niobium ay lumilikha ng ferroniobium na sobrang gaan at matibay at ginagamit sa iba't ibang aplikasyon. Kung gusto mo pang malaman, may video sa card sa dulo ng video na ito. At kaya mo bang isipin ang buhay mo ngayon ng walang bakal? Napansin mo ba kung gaano karaming bagay sa araw-araw ang gawa sa material na ito? I-comment dito, gusto kong malaman. Mag-iiwan ako ng 2 video dito sa gilid na baka magustuhan nyo rin kaya huwag palampasin.
Ito na ang chance mong i-like ang video, mag-subscribe at i-activate ang notification bell. Ayan na yon mga kaibigan ko, isang malaking yakap at magkikita tayo sa susunod na video.